Okay, nagbabalak ba kayo ng pamilya nyo or ng mga kaibigan nyo, mga barkada nyo na gumawa ng small party? Tapos naghanap kayo ng speaker na pwede nyo magamit sa event na yon. Kinlik mo tong video na ito kasi curious ka kung anong meron dito sa SoundArc K2 Karaoke Party Speaker. Tara, pag-usapan natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako pala si Poy and welcome back sa channel. So yun nga, nabanggit ko na ito yung SoundArc K2 Karaoke Party Speaker. Sa mga hindi nakakaalam guys ng brand na SoundArc, ito po yung sister company or kapatid ito ng Tronsmart. So expect ko sa mga products ng SoundArc talagang quality din, no? Tulad ng mga Tronsmart na na-review na natin dito sa channel. Skip na natin yung unboxing guys kasi excited na ako ipakita sa inyo kung ano yung kakayahan nito. At may mga unique features din na meron dito, no, na hindi natin nakikita sa ibang speaker. First impression ko dito nung in-unbox ko siya, very high quality yung material na ginamit dito. As you can see, meron siyang combination ng rubber, meron siyang fabric, and then yung kabuuang body niya guys, made out of plastic siya, hard plastic. Pero at first glance, yung unang tingin ko sa kanya parang aluminum eh. And tsaka medyo mabigat siya guys medyo mabigat kasi powerful yung speaker na to. Mamaya pag-usapan natin kung gaano siya kalakas. Pero yun nga, para sa design nito, gustong gusto ko siya. Meron siyang handle dito as you can see. And then meron siyang strap din, no, na kasama sa package na nilalagay dito. Ayan, tapos pwede natin ilagay yung mga microphone. So yes, dahil karaoke speaker to guys, meron tayong dalawang microphone na kasama dito. So maya-maya pag-uusapan natin yan. Pakita ko lang sa inyo guys yung sinasabi kong strap. Ayan, ito yung strap niya. Ilagay lang natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya pag nakalagay yung microphone. Ayan, okay, so ganito yung itsura niya guys pag nakalagay yung strap. So kapag bibit-bitin natin siya, ayan, hindi tayo mahihirapan bitbitin yung dalawang microphone kasi yun nga, meron siyang naka-designate na place, no, dito sa strap. Diba? Ang galing, galing. Ganda ng pagkaka-design niya. So if ever na palipat-lipat tayo ng place, for example, nasa isang resort tayo, paiba-iba tayo ng pool, no? So pwede natin tumadala ng walang kahirap-hirap. Dito sa likod ng speaker, yung mga makikita natin dito guys, meron siyang lagayan ng wired microphone. Kung gusto pa natin ng isa pang microphone na extra, pwede tayo maglagay dito. And then meron siyang monitoring input, no? Pwede tayong maglagay ng headphone or earphones para marinig natin yung boses natin. Yung katabi naman niya, auxiliary input to. Tapos meron siyang lagayan ng micro SD card. Meron siyang type A port. Pwede rin natin itong gamitin as power bank or emergency power bank if ever malubat yung device na ginagamit natin. And then meron siyang type C port. Ito na yung charging port niya. And then sa top part ng speaker nito, medyo marami tayong buttons na makikita dito, no? Yung una, syempre yung kanyang power button. Meron siyang mode button. And then meron siya yung karaoke mode, no, para ma-connect natin yung mga microphone. And then yung R and R+, ito yung reverb naman. Pwede natin taasan yung parang echo niya, no, or reverb. Tapos yung volume ng microphone, meron tayong sariling equalizer dito. Tapos itong AE, ito yung pairing mode, no. Kung meron tayong dalawa or tatlong SoundArc K2, pwede natin pag-connect yan ng sabay-sabay. Meron tayo ditong magic mode. Mamaya paparinig ko sa inyo yan, pero nakakatuwa. Tapos meron din siyang built-in na sound effects. Paparinig ko rin sa inyo mamaya yan. Of course, andito yung ating pause or yung stop button, volume up and volume down nitong speaker mismo. Then, para sa power output na to guys, sa ganito kaliit na speaker, meron tayo ditong 200 watts na output. Yes, ganun siya kalakas. I think yung Tronsmart Halo 200 nasa 120 watts lang siya kung di ako nagkakamali, no? Ito, medyo malaki yun. Ito guys, very compact lang siya tapos 200 watts na siya. Meron siyang dalawang woofers, no, dito sa harap at dalawang mid-tweeters. And then meron din tayo ditong passive radiator sa left and right nitong speaker. And as you can see, meron kayong makikita dyan na light effects. So meron tayo dito sa side, left and right, and then meron din tayo dito sa may harapan. And then para sa battery nito guys, I think isa rin yung dahilan kaya mabigat siya. Meron siyang 24,000 mAh na battery capacity. So according to SoundArc, umaabot siya hanggang 24 hours, no, sa isang charge lang. If ever naman nagagamitin natin siya sa malapit sa pool or sa beach, kung dun yung gusto nating event or party, don't worry kasi naka IPX6 na to. Ang maganda pa dito guys, may kasama siyang remote, no, so pwede natin kontrolin itong SoundArc K2 kahit na medyo malayo tayo sa speaker. So dito pwede natin siya makontrol. And actually halos lahat ng makikita natin na buttons dito sa speaker
nandito naman. So medyo karaoke vibes talaga itong SoundArc K2. And then yun nga, nakita nyo naman kanina, meron siyang kasamang dalawang microphone. So pag binili nyo siya guys, I think dalawang microphone na siya agad, no? Wala siyang ibang variant na isa lang yung microphone or wala siyang microphone. So meron na siya agad na dalawang microphone. Meron silang digital display para malaman natin kung nakakonect na siya dito, and of course yung kanyang battery indicator. Isa pa sa nagustuhan ko sa microphone na to is meron siyang built-in battery, meaning rechargeable siya guys, and Type-C na rin siya. I think pwede na tayong mag-proceed sa sound test, no? Kasi napag-usapan na natin yung kanyang specs and yung kanyang design. So tara guys, test na natin, open na natin to. Familiar ba kayo sa ano? Sa boot up sound niya, no? Parang kagaya niya talaga yung sa mga Tron Smart speaker. Kasi nga, di ba? Magkapatid nga sila talaga. Parinig ko muna sa inyo guys yung, ano, yung mga special features na meron dito. So meron tayo ditong sound effects, no? Ito yon, meron dito sa remote, and then pwede rin natin siyang pindutin dito. So ito yung cheer. Ayan, meron din siyang clap. Meron din siyang laugh. Parang kunwari, katulad ko na sintonado pero kanta pa rin ng kanta. Pwede natin ano yan, pwede natin dog show. Then meron tayong magic na tinatawag. Ito guys, sa ano naman to, voice changer. Meron tayo dito yan sa SoundArc K2. Parinig ko sa inyo. Test. Lakas. Test. Ayan. Ewan ko anong tawag dito, parang troll na boses. Troll. Yan. Test mic. Test mic. Ito naman guys, yung tinatawag sa TikTok yata ito yung David voice. Test mic. What's up guys? Ayan, baby sound. Baby sound. So imagine meron kayong parang small event, tas may mag-MC ganyan. So patawa lang, parang Kuwela moments, mga ganitong sound effects. Yung mga dyan, yung mga hindi nagulat ng raffle, kawawa naman kayo, tulad ko. Ayun, so anyway, proceed na tayo sa audio quality nitong SoundArc K2. Ito yung niya, 80% volume, no, ng speaker na to. Lagay natin sa 100 guys. Pero medyo ilayo ko yung yung kasi baka mabasag, masira yung microphone. Ko nabingi ako. So lang, mag background music ako tapos magsalita ako dito. No, yes. Ayan, ito yung sabay na tunog niya. Alright, so what's up guys? Welcome to our 2023 Christmas party in Juarez. Ito pala guys, meron akong papakita sa inyo kasi narinig niyo ba yan? Yung sa effect ng microphone. Actually, pwede natin yan i-adjust dito sa remote or dito nga sa mismong speaker. So, tatanggalin ko lang yung echo, no? So, meron tayong dalawa. Pwede natin i-adjust yung kanyang echo at pwede rin natin i-adjust yung kanyang delay. So, ito yung meron pa rin, no? Ayan. Ito yung parang pinaka-default niya. Wala tayong echo and then wala tayong delay. Ngayon, i-max ko yung echo niya at yung delay para makita niyo yung difference. Yun. So, ito na yung grabe yung niya, yung echo niya. So, ito na yung kapag naka-max yung echo at yung delay. Ito yung sound quality ng microphone. Test mic. And
that's it guys for today's video. Yun na po yung review natin dito sa SoundArc K2 Karaoke Party Speaker. So gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, kung naghahanap kayo ng party speaker na pwede nyo magamit sa event or sa party na gagawin nyo ngayong darating na Pasko or sa New Year. Happy New Year everyone! Now, meron lang ako mga gustong sabihin sa inyo na I think medyo nagkulang siya, no? Or parang sana dinagdag nila dito sa SoundArc K2. Unang-una dyan, hindi siya supported ng app. So wala siyang application guys. Via remote control or dito lang sa mga buttons sa mismong speaker natin siya pwedeng i-control. Pangalawa na napansin ko yung naka-preset na EQ niya, hindi ganun kaganda, no? Kaya maganda pa rin na meron application para ma-customize natin yung kanyang EQ. Pero yun nga, meron siyang super bass, meron siyang 3D mode at yung kanyang standard mode, no? Pero yung super bass and yung standard parang halos wala silang pinagkaiba. Then dun sa super bass naman, humina yung mismong volume niya, and then parang yung naging kulob siya. So hindi ko siya nire-recommend na gamitin yun, no? Doon tayo sa standard or 3D. I think yun lang naman. Bukod dun guys, napaka-solid nitong speaker na to. Yun nga, nagustuhan ko yung mga microphone na kasama kasi naka built-in battery na sila, so rechargeable. Pangalawa, dalawa na sila agad, so pwede kayo mag-duet or yung isa kumakanta, yung isa pwedeng host or nag-MC. Pangalawa, malaki yung battery capacity niya kaya magagamit natin siya ng matagal. Pangatlo, yung mga sound effects and yung voice changer na hindi natin nakikita sa ibang speaker. Okay siya para sa akin kasi yun nga, kung mayroon tayong mga kuwela moments, pwede natin gamitin to. And lastly, yung pinaka nagustuhan ko sa compact size niya, meron siyang 200 watts na output. So talagang malakas siya guys, na nakita niyo naman or narinig niyo naman. And yung overall sound quality niya, okay naman din siya para sa akin. Okay, ito na yung pinakatanong gaano ba siya kasulit, no? So ang presyo nito guys is 10,999 pesos based dito sa Lazada and Shopee. I think dun din sa mismong nila, sa mismong website nila kapag kinonvert siya na sa 10,000 pesos. Highly recommended ko talaga sa inyo kung naghanap kayo ng sulit at malakas na speaker na magagamit nyo sa event or party. At yun nga, dahil sister company siya ng Tronsmart, for me, panatag ako na i-share sa inyo or i-recommend sa inyo itong speaker na to kasi tried and tested na yung mga speaker ng Tronsmart. Okay na okay sila para sa akin. Yun nga ang Halo 200 nandyan ginagamit namin siya. Personal ko siyang ginagamit. Sa mga interesado naman bumili nito, yung official link nito guys, nilagay ko na dyan sa description box. Check nyo na lang. And that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Puay. Unboxing anything just for you. Nice!